Agribank Naga Branch ay matatagpuan sa Anel Building, Biak na Bato Street, corner PNR Road, Tabukon, Naga City. Agribank, your rural bank that cares. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Anjana Trading, ang may pinakamura at may kalidad sa inyong pangangailangan mula sa school supplies, houseware, and kitchenware, toys, and gift items. Sa bawat 3 pirasong pataas ang bibilin mo, mas malaki ang matitipid. Anjana Trading, Wholesale and Retail. Anjana Trading is located at ALDP Mall, Diversion Road, Naga City, with branches at Pulangi, Ligao, Iriga, Pili, Baaw, and Daet. Tara na sa Anjana Trading. Ano man ang ginigibo mo, unsain ka man, maayo ka sa mood, suya, maugma, buksan mo na ang radyo. Ladies and gentlemen, are you ready? Get ready for Karakantaan mo sa na yan. Karakantaan mo sa na yan. Karakaltaan mo sa na yan. Karakantaan mo sa na yan. Sa radyo natin FM Naga. Karakantaan mo sa na yan. It's a great way to complete your day. 89.5 Naga City. Anong M ang masarap? Usapang masinsinan, usapang makabuluhan, usapang mabilisan, usapang malikot-kalikot. Ano pa nga ba? Makinig na sa programang Usapang M. Usapang M. Kasama ang pinipiling special guest na pwedeng makachika. Usapang M. Dito sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Usapang M. Ayan. Ayan, maray na aldaw po sa Indogabos, as in maray na udto. Sa gabos po na nagkakaraka na ngunya ng kanilang pangutuhan. Dahil ang oras po natin ngayon ay alas 12 na po ng tanghali. At ito po, ang ating programang Usapang M, Usapang Balik Eskwela, Usapang Brigada Eskwela. At makakasama ko po ngayong araw na ito ang Brigada Eskwela Team o ang Brigada Eskwela Committee ng Camarines Sur National High School. 3 po sila actually na nandito ngayon. Kaya lang po, isa na lang daw po ang haharap sa inyo. Naging camera shy po sila. Kaya si Ma'am, ang makakausap ko po ngayon ay si Ma'am Vilma Cañete. Pero kasama po nila ang kanilang Brigada Eskwela Committee Chairman na si Ma'am Marie Dayan Cortez at kasama rin po si Sir Mark Anthony De Leon. Hello Ma'am Vilma, good morning kasi business kita. Ayan, maray na aldaw po. Maray na aldaw man po, Mama Jana. Maray na aldaw po sa mga nagdadarala sa FB Live.
Marinal daw sa mga parahinan nyo kang radyo natin, 89.5. Salamat po sa pagpapaunlak po sa aming kahilingan na makapagbigay ng impormasyon regarding Brigada Eskwela, Ma'am Chana. Yes, ma'am. Very welcome po. Lalo na po kung ganitong mga impormasyon ang ating isi-share sa ating mga kumare at kumpare na nakikinig ngayon. Lalo na po sa may mga may mga kaakian po na nagpapa-eskwela. So ma'am, umpisahan po natin para po sa kaalaman ng lahat. Ano po ba ang Brigada Eskwela? Ang Brigada Eskwela po ay programa ng Department of Education. Matagal na po natin ginagawa yan, taon-taon. At ngayon nga pong pasukan 2025 ay rumarangkada naman po ang ating Brigada Eskwela. Ito po ay pagtutulungan, tarabangan kang buong komunidad ng NAGA, ng Department of Education, ng lahat ng mga government and non-government agencies, mga magulang, lahat ng stakeholders natin, nakikiisa. No, hinihingi ang tulong nila para maihanda, yung pinakalayunin natin, para maihanda, mapreparar ang eskwelahan para sa pag-abot kang June 16, kang pagralaugan, ang mga akita, matukaw na sana, makakanood, dahil na sinda mapagal. So, ini pong Brigada Eskwela is driven by spirit of volunteerism. Voluntaryo pong pagtulong ng ating mga stakeholders, ng buong community. Sa tulong yan sa Departamento ng Edukasyon. Ayan, kasi dati po, di ba, kapag pasukan, ang nangyayari is naglilinis muna. Naglilinis muna mga estudyante ng classroom, ng palibot ng room nila. Pero ngayon po, in preparation na ng kanilang pagpasok, wala nang po problemahin. Talagang first day of school, schooling na talaga sila. Wala nang rilinigan ng learning na agad. Wala nang rilinigan na mangyayari. Walang rilinigan, learning na. Learning na, ayan. Pero ma'am, marami kasing misconception pag abot sa Brigada Eskwela. So ano po ba talaga ang purpose ng brigada? Yung mga misconception po ng mga magulang, ng karamihan, ng ibang mga stakeholders ay kino-compulsory po kasi talaga yung brigada. Compulsory daw. Hindi pwedeng, kung hindi magbrigada, hindi may enroll yung mga bata. Parang ganoon. Hindi po. At kahit anong tulong ay pwede. Hinihingi po hindi naman talaga material lang, kundi yung manpower, yung kung ano ang kayang ibigay ng magulang, bilang para bang yung unang ambag mo para sa buong taon na pag-aaral ng mga bata. Sinasabi lang siguro ng karamihan na kino-compulsory kasi parang bahagi siya ng enrollment. Di ba may mga process, step 1, step 2. Tapos yung pinakauling proseso, bago talaga masabi na fully enrolled na yung bata, ay yun may Brigada Eskwela na pumipirma talaga, may slip na binibigay. Yun lang naman pong slip is for monitoring purposes na nakapagbrigada na ba yung bata. Kasi may kanya-kanyang schedule po kasi yung mga stakeholders natin. So, hindi yun sa kung wala kang slip, hindi ka enroll. So, hindi, proseso po siya, bahagi lang ng proseso. Pero, hindi siya compulsory. Kasi kung compulsory, di talagang, eto yung ibibigay natin, eto yung ibibigay mo. Kung wala kang 200, kung wala kang 100, kung wala kang ibibigay na walis tambo, hindi ka makaka-enroll. So, hindi po. So, voluntary in a sense na kung ano yung kayang iambag. Kung maglilinis ka lang, brigada pa rin yun. So, yun po yung mga paglilinaw natin sa Brigada Eskwela. Kung maglilinis lang kahit 30 minutes, kung nagbigay ng pako, kung nagbigay ng kahit brigada nang matatawag yon. Kasi may ambag ka na as part of the community. So, yun po yun. Opo, kasi minsan, lalo na yung kung solo parent ka, tapos may aki kang sadit, na dai mo siya pwedeng bayaan, dai mo man pwedeng iiba kung malinig ka. Baka kung madisgrasya pa dyan. So, kung may iambag ka po, maski magkano po ba yan? Opo, wala po siyang price na binibigay. Actually po, however po, yun kasi minsan may target kami. Halimbawa po, isang semento. Tapos po, buong klase yun ang mag-contribute nun. Kaya sila yung bumili ng semento,
13 pesos, 30 pesos para mabuo lang yung isang semento, brigada na po yun. Ayan. So it comes in all ways of parang pagbibigay ng tulong. Sa pwede yung parang grupo kayo or partner kayo na o hati tayo o isang Pwede semento, po yun. hati tayo, ganyan. Pwede po yun. Ayan. Mayroon pong option yung mga magbibrigada. Actually po kahit hindi po material na bagay, paglilinis lang po Oo. ng lawn, yun lang pagpulot ng mga dumi ng kapaligiran doon sa room na ng mga bata, brigada na po yan. Pero meron po talaga mga magulang na gusto nilang maglinis kasi gusto nila na pagpasok ng anak nila sa eskwelahan, maganda yung ambience, totoo di ba po po? yun. Conducive for learning, ika nga. May mga magulang talaga na mas magvo-volunteer silang maglinis at nag-stay talaga po sila para yung parang yung buong paligid, yung buong classroom, nililinisan na talaga Yes nila. po, Mama Jaja. Actually, may mga very generous parents tayo when it comes to that. As in, pati electric pan, isa-isa nila yung talaga hinuhugasan kasi minsan bagay yung mga bata in a year, hindi naman talaga nalilinisan. Para mas sure lang sila na pagpasok ng anak nila, pag umikot yung electric fan, yung lalabas, preskong hangin. Oo, Totoo opo. po yan. Tapos wala talagang masyadong alikabok na kasi yung mga anak din naman nila yung mga nag-i-stay ng matagal sa classroom. Tama po yan. Nabanggit mo po kanina, Ma'am Vilma, na may schedules ang brigada. Ano rin po yan? Ang ating launching ng Brigada Eskwela sa DepEd Naga will be tomorrow po, June 5. However, yung talagang Brigada Week na tinatawag natin will be on June 9 to 13. Maliban po sa June 12 kasi po yun, holiday. So, June 9 to 13, June 9, 10, 11, and 13 yung ating mga days. Yung yung ating grade 7 and 8 na mga parents natin, magibrigada po sila sa Camarines National High School main campus sa Prancia. Yung ating grade 9 and 10 na parents, mag-render sila ng kanilang tulong sa Liboton kasi dalawa po bagay yung campus ng Kamay. Sa Liboton campus po, para silang malalaki. Kasi alam naman po natin, ang Kamay yata yung pinakamalaking eskwelahan ng Naga. Second, I think, sa buong Bicol region kasi meron tayo sa Albay din na malaking eskwelahan. Tapos po, ang June 10 natin para sa mga 4Ps na mga parents kasi may specific po silang service na days na sila lang yon. Tapos pag June 11, Sanggawadan. Pag June 13, Queen parents po. So June 10, 4Ps. June 11, Sanggawadan parents. And then June 13, Queen parents po na mga magulang. Kung wala po siguro, minsan po baga walang magulang, nagtatrabaho, ang iba po nagpapadala ng kanilang yung kapatid na panganay, o pinsan nila, to represent the children, yung mga mag-aaral natin. So, yun po. So, other yung mga ibang stakeholders natin, any 8 to 5, anytime ng June 9 to 13, welcome na welcome po sila, Mama Chacha. Ma'am, paano po kung kunyari 4-piece member na or Sanggawadan member, tapos may slip na sinda, and at the same time, Queen member din po sila. So, pwede bang hindi na sila mag-attend dun sa schedule ng Queen kasi nag-attend na sila sa either 4-piece or Yes po, Sanggawadan? Mama Jaja. Salamat po sa tanong niya sa clarification. Opo, isa lang po. Isa lang. Opo. Na po yun, counted na po yun. Kasi meron naman silang registration, ilalagay na po nila doon. So, hindi na sila kailangan magbrigada pa kung 4-piece na, tapos Queen pa. 4-piece lang sila nandun, okay na yun. Kung hindi sila naka-attend ng 4-piece, sa Queen sila mag-attend, okay na rin po yan, Mama Jaja. So, sa schedule na po yan na yung mga, kung siri-isay po, Opo. yung mga magbibrigada. Though, ang kailangan po natin, meron pa rin pong yung mga skilled workers natin, mga magulang na hindi 4-piece, mga regular parents po natin, skilled workers like mga karpentero, marunong, hindi naman kasi lahat pwede magpukpok ng sirang bintana. Tapos yung mga electrician natin na pwede magkumpuni ng, halimbawa, yung buong taon na ginamit, tapos nalustren yung mga electric fan natin. Opo. Na hindi natin
ihintay pa sa mga maintenance ng kamay kasi po mabibilang lang naman po talaga yung mga maintenance ng kamay. Kailangan po natin sila para tumulong yung mga doctors po kasi pwede rin naman tayong magbrigada na pagtulong sa mga health ng community. Kailangan po natin sila po yung mga kumbaga hinahanap natin. All the rest po tulong sa paglinis, kung ano lang po yung may bibigyan na donasyon, okay na po tayo doon. Though, meron po, okay lang po mga ma'am Yes Jaja, po, na yes po. sabihin ko yung mga hinihingi. Kasi po yung team natin ngayon sa Brigada Eskwela ay may kaugnayan po doon sa issue ng DepEd natin sa pagbasa ng mga bata na parang medyo sinasabi po baga sa pag-aaral na saka yung mga result ng mga assessment na medyo yung mga anak natin ay parang kailangan nating maghabol at pataasin yung reading literacy ng ating mga estudyante. So, ang tema po natin ngayon ay sama-sama para sa bayang bumabasa. So, kumbaga po, yung nakagear tayo doon, ang ating mga hinihingi, nakagear tayo doon. So, salamat po, Mama Jaja. Ang mga hinihingi po natin, meron po tayo ditong sa donasyon, maliban po sa mga kung ano yung kaya natin. Kung meron tayo sa bahay ng yung mga luma ng storybooks, mga reading kits and materials, mga activity sheets na pwede sa mga grade 7 natin, na magagamit ng mga teachers sa kanilang mga intervention program sa pagbasa. Kasi nagbibigay po tayo niyan tinutulungan po natin yung mga estudyante natin. Kung meron tayo niyan sa bahay, pwede po natin idalhin. So, hindi lang cleaning tools, cleaning materials. Tapos meron po tayo yung mga repair tools na mga gamit natin like mga pako, pag-repaint. Kung meron tayo sa bahay na hindi nagamit nung nakaraan, hindi nabibili, pwede nang dalhin sa school po yan, Mama Jaja. Then meron tayong mga gardening supplies like yung mga seeds, mga plants na pwedeng itanim natin para mas maaliwalas yung harapan ng classroom. Pwede po yun. Then meron tayong classroom essentials like mga chairs, mga green boards, blackboards natin, mga bulletin boards, pwede po yun. Then we have computer, mga computer needed materials like printers, mga bond papers, flash drive na pwedeng magamit ng mga bata, okay tayo doon. Then mga safety equipment, first aid kits, kung meron mga emergency lights, mga ganun man pwede rin yun. Hygiene kits like mga toothpaste, face mask, lalo ngayon yung face mask kailangan na naman natin, di po Mama Jaja? Yes po. Dahil dun sa mga natatakot na mga na MPAX. Okay. Then yung mga sanitary pads, then notebooks, pens, mga lesson plan books, okay naman yun. Para sa mga teachers din yun na hindi nabibili. So, mga ganito po, ma'am. Tapos yung mga, kung anong meron tayo, welcome na welcome po yan. Donate lang natin kung anong meron. Yan pong mga donation na yan, Ma'am Vilma, counted na po ba siya as doon sa ibibigay mo sa brigada? Opo, ma'am. Counted na po yun. Kasi pwede man po kasi, ma'am, na eto, materials or paglilinis. Though yun pong hinihingi namin sa January 9 and 13, most probably paglilinis po yun, Mama Jaja, ang hinihingi. Pero meron pa po bang mas kailangang ibang tulong yung eskwelahan during brigada? Bukod po sa paglilinis, bukod po sa mga na-mention mo na pwedeng i-donate, yun pong sinasabi kanina na mga government offices like yung sa Bureau of Fire, sa Army. Actually po, swerte tayo na may pumunta na po kasi doon sa Camp Martiliana. Yung mga sundalo po natin, nag-pledge po sila na tutulong po sila sa paglilinis o yung pag-alis po ng mga hindi na safe na mga ng malalaking puno o meron po tayo mga ganoong mga volunteer na hindi mga parents pero mga bahagi ng mga opisina ng gobyerno and also ng government agencies na talaga po nakikisumaro man sa tuya pag abot sa mga araw kaning mga panahon ng Brigada Eskwela. So, igwa na kita na nag-pledge ng Army. Tapos, minsan ang Bureau of Fire, malpug po baga, tapos yaraon po sindahayan, darang sa indang truck, nagtatabang po sa tuyang mga eskwelahan. Araw kang kamay. may mga kailangan pa po ba kaming malaman with regards sa ralaugan ngunya nga eskwelahan na school year 2025-2026 with regards po sa Brigada Eskwela, kung may iba ka pa pong kailangan naming malaman? Iyo po.
So, ang Brigada Eskwela po, para po yan sa Tuya Gabus, kung si mga schedule ta po, kung sakaling di man kita makaduman, pwede magyari kita magbrigada. Mayo man po ning hadlang na aldaw. And then, iniimbitaran mi po, siguro si mensahe, may iniimbitaran na po ang gabus na mga stakeholders na makisumaro sa Muya sa sunod na simana sa aldaw. Haharaton mi po kamo, welcome po kamong maray sa Muya sa Camarines International High School, main campus and Liboton campus, kasararo po kita para dyan. Actually, si Gabus na kahaputan ni Ma'am Jaja, yao na duman ang Gabus na impormasyon, kumpleto Ricardos na po ito, Ma'am Jaja. Sa Muya na lang po siguro pagpasalamat, saka ang padagos na pag-imbitar sa tuwing mga kamagurangan, lalo na ang mga alumni kang Camarines International High School na gustong magbalik, magdonar ng maski anong bagay na pwedeng ikadonar, sa tuyang mga nasa government and non-government agencies. Sa sunod na simana po, maghirilingan po kita. Sabi po nga ni kayan sa kamhay, ang espiritu ning sa pagkasararo, sa kamhay, sararo, sarabay, magtarabangan para sa karahayan, kang kamhay. Iyo po yan, ang samuyang mga mensahe sa tuyang mga para hinanyog mo niya na udto. Ma'am Vilma, siguro idagdag na rin po natin para ma-set natin yung tamang expectation ng mga magulang na magpapa-enroll. Siguro po, more or less, siguro maglaan sila ng 2 araw. Kasi di ba marami tayong enrollees and may steps tayo. Baka, kasi kung pag-abot sa brigada, syempre, either may idodonate sila or maglilinis. So, baka kasi minsan yung iba, udto na magpipila, morning, udto na natatapos, tapos, or pagbalik nila ng hapon, doon na lang sila mga brigada. So, dapat i-ano po nila yung schedule maninda na kung sa eskwelahan sinda, sa eskwelahan muna sinda. Thank you so much po, Mama Jaja. Actually po, Mama Jaja, tapos ang enrollment po kasi ng face-to-face sa Kamay is for grade 7 and grade 11 lang po. Hindi yung transferees natin, hindi yung mga balik eskwela, hindi yung mga nag-summer class. So, nagpo na po si enrollment. Actually, tapos na po. Kang May 27, kang last week po si satuyang mga grade 7 na mga aki. Ang kagayunan po sa tuyang proseso kang enrollment, ang kada aldaw po, igwaning letters lang duman sa baba. Ang Monday, ang sa tuya pong first day, letter A to E. Ang maduman lang po, Mama Jaja, very organized siya. Kudos sa tuyang registrar. Shout out kay Ma'am Bambi sa Kasapag-Iriba. Magayon na po si proseso na actually mayo surusuan, klaraduhon si ang mga dikit ang mga aki na yaon, bakong crowded ang campus, tamay kanya-kanya sindang aldaw hanggang natapos. Tapos po, ma'am, duman po sa brigada, eskwela, katong mga simanang ito, kang during the enrollment, tinawan po sinda ning slip na kung ano po si naidonar ninda. And then usually po kadto si mga material po talaga ang pig-donate. Kaya ini pong maabot na si Mana, ining sa sinasabi tang Brigada Week na pinapangapudan ni Mama Jaja, talagang ini pagpuuna kang pagpreparar kang campus. So, ini kadaklan talaga ang focus ta kani paglimpya, pag-prepare, pag-repaint kang mga classroom, na talagang itong conducive na magayon na makintab ang salub, malinig ang kapalibutan, iyon na po talaga yun ang focus, Mama Jaja, kang brigada next week. So, ini po, ma'am, sorry to cut you off. Ini po, para na ni sa gabos na estudyante, hindi lang po grade 7 and 8. Opo, ma'am. Grade 7 hanggang senior high school po ang sa indang brigada na kayan, Mama Jaja. Ayan. So, at least klaro po. And ang galing, kasi sana ma-adapt din ng ibang schools na ganyan ka-organize na ang enrollment para lang yung talagang sa mga ma-enroll. Kasi iba po, pasa-pasa na lang po, di ba, yung records nila. And ilalagay na lang sila sa mga, isa-sectioning na lang. Yung grade 8, Mama Jaja, 8, 9, 10, and 12, validation po. Parang ganoon po yan. Pero yung kasing, syempre, ang ating grade 7, may mga records na kailangan i-prepare. Talagang sila yung face-to-face. Tapos yung mga
mga transferees, grade 11, sila po yung talagang face-to-face yung enrollment. Pero tama ka po, Mama Jaja, yung grade 8, 9, 10, and 12 natin, validation na lang po yun. Ayan. Para maiwasan yung napakarami. Opo, yung crowded na at saka makakaubos ng oras kasi Opo. Pero yung Brigada Eskwela natin, this is para sa gabos. Para po Gabos sa na gabos. estudyante. So gabos na parents ng mga estudyante, kailangan mag-join. Iyo po, ma'am. Mag-join, makikisumaro po. Ayan. So, ayan po, at least na-clarify po natin yung tungkol sa Brigada Eskwela, kung ano po ang mga kailangan, sino po ang mga involved, at syempre po, kung ano po yung mga schedules natin. Dapat alam din po natin yan para nga maiwasan na maging crowded masyado ang ating eskwelahan. Ano po? Uy, maraming salamat po, Ma'am Vilma. And talaga naman, dawa every year ginagawa ang Brigada Eskwela. Mas maray man giraray po na maisihan kan sa tuyang mga magurang kung ano po ba talaga ang purpose kainita. Igwa po talaga mga misconception na kung taano parang feeling nila inoobligasin da Brigada Eskwela. Ini po para man po sa mga aki ninda. Ano po? Ma'am. So, maana po, may any other messages po? Iyon lang Invitation? po yan, Mama Jaja, sa Satuya pong station managers, Satuya pong kay Riba, ni Ma'am Dayan, ang samuyang committee chair, tapos si Sir Mark. Samuya pong sobrang pagpapasalamat sa radyo natin, sa Halawigon pati ang tinao sa tuyang talagang pina-explain, pinapaliwanag, clarify talaga ang satuyang ang dahilan kung tantayaong kita ngunya na aga digdi sa istasyon. Sobrang pasalamat po. Ano pong apod ka iyan, dai po mariribayan ang itinaon do sa moyang oportunidad. So, salamat pong maray. Salamat pa po sa satuyang mga nasa FB Live po na, para hinanyog sa nasa radyo, na nagdadangog ngunyan. Sobra pong pasalamat na tinawang kami ng oportunidad na arog ka inyo. Sa ngaran po ning kamhay, salamat po. Ayan, maraming salamat din po sa pag-iriba, Ma'am Vilma, Ma'am Dayan, and Sir Mark Anthony. Thank you po sa bisita nindo sa Samuyang Humble Station. Ayan, and thank you po sa paghiras po ng informasyon, as in, pagbigay niyo po ng oras para po maisagawa nindo ining pagbisita sa Muya. Again, mga kaibigan, mga Mariko at mga Parikoys, maraming salamat po sa mga nagdangog, sa mga nanood. Please like and share po kan sa tuyang programa ngunya na Aldaw para po mas marami pa po ang maging aware kung ano po ba talaga ang katuyuhan kan Brigada Eskwela. Maraming salamat po, maray na Aldaw. Ini po ang Usapang M, Usapang Balik Eskwela, Usapang Brigada Eskwela. Maraming salamat, and to God be all the glory. Anong M ang masarap? Usapang masinsinan, usapang makaguluhan, usapang mabilisan, usapang malikot-kalikot. Ano pa nga ba? Makinig na sa programang Usapang M. Usapang M. Kasama ang pilipiling special guest na pwedeng makachika. Usapang M. Dito sa 89.5 Radyo Natin FM Naga. Usapang M. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives, and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol.
Ang Agribank Naga Branch ay matatagpuan sa Anel Building, Biak na Bato Street, corner PNR Road, Tabucon, Naga City. Agribank, your rural bank that cares. For your tarpaulin, outdoor and indoor ads, trust Square Food Graphics and Ads. Square Food Graphics and Ads offers the best quality at reasonable prices. For your tarpaulin, billboard printing, outdoor vinyl sticker, Sintra boards, Panaplex sign, acrylic build-up signage, stainless build-up signage, LED signs, sticker, vehicle wrapping, jeepney top ads, t-shirt printing, and many more. Square Food Graphics and Ads located at the door 4, CBD2, Barangay Triangulo, Naga City, in front of CBD Bus Terminal. Call 473-3668 or 0917-532-6600. Square Food Graphics and Ads. Double light at barkada. Sarap! Pagsama-sama. Doble swabe. Daling inumin. Doble sarap. Iandalhin. Easy lang, chill lang. Every moment ang gaan. Ang saya-saya, may kulitan. May tawanan. May sayawan. Double, double, double light. Double, double, double light. Double light ka ang talaga. Emperador Double Light. Doble swabe, doble sarap. Drink responsibly. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Si Kuya Bandao, your friend, Yuri Joe. Kanakantahan mo sa na yan. Humanda na sa matinding tapatang